Tinututulan ng ilang residente sa Olongapo ang isang solar power project sa Olongapo City. Pangamba nila, mauwi sa baha at landslide ang umunoy planong pagpuputol ng puno para sa Phase 2 nito. Nakatutok si Chino Gaston. Sa tuktok ng bundok na ito sa Barangay Santa Rita sa Olongapo City, matatagpuan ang daang hektaryang lawak na solar power project ng Aboitiz Power Corporation. Naglilikha ito ng 221 megawatts ng kuryente mula sa sikat ng araw. Puro solar dyan. Green energy kung ituring ang mga solar power plants dahil mula sa renewable sources, hindi gaya ng krudo o natural gas na gamit sa mga karaniwang power plants. Pero ang mga residente ng Santa Rita umaalma sa mga punong pinutol sa bundok na posibleng pagmulan umano ng pagbaha at landslide. Lalong nag-aalala sila sa napabalitang expansion o Phase 2 ng solar project na sasakupin ang tuktok ng katabing Mount Balimpuyo na sa paanan nito matatagpuan ang kanilang mga bahay. Kaya isang petisyon na pirmado ng higit 700 residente ang isinumite ng mga residente sa lokal na pamahalaan para ipahayag ang kanilang pagtutol sa Phase 2 ng proyekto. Pinaglalaban na po namin dito ay yung kaligtasan po naming mga mamamayan ng Olongapo. Ang Phase 1 po, pinutol din po mga puno dyan, lalatagan din po ng solar panel. So, pag pinutol po nila yung mga dekadang puno na siyang sumisipsip ng tubig po at saka yan po nagpapatibay ng lupa, paano na po kaming mamamayan ng Olongapo, sir? Baka lumubog po kami. Kung titingnan nga ang flood hazard map ng Project NOAA, kulay pula ang paligid ng Mount Balimpuyo. Ibig sabihin, ngayon pa lang, may mataas na panganib ng pagbaha rito. Sa mga nakalipas na taon, nakakaranas na ng mataas na pagbaha ang Olongapo City, pati na mga rock slide at landslide sa mga lugar malapit sa bundok. Kung yan pa mabubuksan ng mga kapitalistang dayuhan na magtatayo ng solar dyan, kami po lahat naman sa laylayan ang maepektuhan. Pagka po yun talagang di na kaya ng lupa, yun po yung mag-landslide. Meron na ganyan, nagulong ng bato. Kaya kumari po sana, mapigilan. Bukod dito, marami na rin daw ang mga tinanim na puno ng prutas sa bundok na pinagmumulan ng kanilang kabuhayan. Dito rin daw nagmumula ang tubig mula sa mga burol na gamit nila sa pandilig ng pataniman. Sana po hindi na po matuloy yung Phase 2 po sa lugar na yan, sa ibabaw po na yan. Unang-una po sir, yan po kami kumukuha ng pangkabuhayan po namin. Mga produkto po dyan, yan po dinadala po namin sa lungsod po ng Olongapo. Binababa po namin dyan. Yung mga paninda po, mga mangga po, pagka panahon ng mangga, abukado, nyug, lahat po. Kasoy, nanghihinayang po kami kung masisira lang po ng ganun. Pero dahil nga po lupang gobyerno. Ayon kay Olongapo Vice Mayor Kay Ann Legaspi, hindi siya tutol sa renewable energy project kagaya ng solar farms, pero hindi pwedeng isaalang-alang ang kapakanan ng mga residente. Sabi ni Legaspi, inaprubahan ng LGU ang Phase 1 ng proyekto sa paniniwalang wala itong dulot na masama sa kalikasan. Sa ngayon, wala pa rin aniyang natatanggap ang sangguniang panlunsod ng anumang dokumento tungkol sa Phase 2 ng proyekto, maliban sa abisong may public scoping na nangyari. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang DENR dahil nasa public scoping phase pa lang ang proyekto. Sa isang press statement, sinabi ng Aboitiz Power Corporation na kinikilala nila ang mga pangamba tungkol sa pagpuputol ng kahoy sa Phase 2 at ang potensyal na pagbahang dulot nito. Dahil nasa inisyal na bahagi pa lang daw ang Phase 2, wala pa raw silang ginagawang pagpuputol ng puno kaugnay nito. Pero sa kanilang pag-aaral, hindi raw makakadagdag sa tubig na dumadaloy sa Olongapo River ang Phase 2 ng proyekto. Sari-saring hakbang rin daw ang isasagawa nila para matiyak ang kaligtasan sa site at sa mga kalapit na komunidad. Ang sabi ng Aboitiz Power, walang kuryente mula sa solar farm ang direktang mapupunta sa Olongapo City. Pero may kita naman daw na mapupunta sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng real property at business taxes sa loob ng 25 taong lifespan ng proyekto. Bukod pa ito sa mga buwis na ibabayad sa national government sa pagbenta ng nilikhang kuryente ng kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.